Magtatanong na ako guys, hindi naliligaw na naman ako. Hello. Welcome to Fukuoka Baby. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another beautiful day here in Fukuoka, Japan. So ngayon guys, gagawa tayo ng mga DIY trip sa mga karatig bayan. So pupuntahan natin yung, sige nga, iyan muna natin yung itinerary natin for today. Medyo magulo yung itinerary ko kasi kahapon hindi ko napuntahan yung iba. So pupunta tayo sa Nanzoen Temple. Ito yung reclining Buddha. Di ba pag sa Fukuoka, una natin makikita yung malaking Buddha na naka-recline ng ganon. So yun yung pupuntahan natin. And then the Melody Bridge. We might also go to Ohori Park. Tapos I'm not sure if kaya pa ng oras ko. Pero nilagay ko lang dito is magdi-DIY trip tayo to Yanagawa. Medyo malayo kasi yung Yanagawa. 1.5 hour yata from the city. So if meron pa tayong time, we might go to Yanagawa and then Fukuoka Castle. So medyo madami-dami tayo at medyo malayo-layo yung mga pupuntahan natin. So kailangan natin mag-breakfast. Medyo late na ako nagsimula. 10:40 na. Ba't ako 10:40 na? Kasi kagabi naglaba ako. Tapos ang tagal mag-dry. Parang 2 hours yung laba. Wash and dry 2 hours. Tapos, hindi pa siya nag-dry. So nire-dry ko pa. Ganon. So umabot ako ng mga 2.5 to 3 hours. So nakatulog ako mga 3 AM na 4 AM na. Diyos ko Lord. But it's okay. Tara. Kailangan ko lang ng energy. Kain na ba tayo dito? Sige, kain muna tayo dito sa Hakata Station. Yan. Dito pa rin tayo sa area na to. You can notice, naka-t-shirt na ako kasi it's 23 degrees Celsius. So medyo hindi na siya super lamig. Unlike nung mga few days. But minsan kapag gabi or madaling araw lumalamig naman. But I think kaya ko na ng t-shirt ang 23 degrees guys. So parang yung Hakata Station, the always busy Hakata Station. Ito yung mga kainan guys sa Hakata Station. No? Yung second floor, puro siya mga ramen shops. First floor meron din pala. Hindi ko pa nakikita. Tapos sa basement, ito yung parang food court. Marami din dyan. So, yan yung escalator pa second floor. Dito yung pa basement. Tara basement siguro tayo kumain. Kain muna tayo habang hindi pa madaming tao. Kasi mga 10:30 pa lang. Mamaya po mga alas 12 lunchtime. Mahirap na makakain dito sa may Hakata Station. So, yan, pumasok lang ako dito sa dapat nakakainan natin kahapon. Yung mga ganyan-ganyan, di ba? Kaso kahapon kasi nahihiya ako mahaba yung pila. So ito yung mga ano nila, menu nila. Pakita ko sa inyo. So meron silang mga ganun. Combo. Kita nyo ba? Magka-combo na lang siguro ako. 1 for price reduced pork loin cutlet. Magkano yun? 140. 600 siguro to. 600 pesos. Pero parang konti lang yung difference. Tapos dalawa na yung ano. 1.8. Magkano yun? Ito na lang 1.5. Kasi refreshing. Arigato gozaimasu. Katsu tayo. What I love about Japan is, for example, merong area na parang for dalawahan or family. Tapos may area naman sila na parang ganito lang. Parang bar area lang for solo travelers. So if solo ka, hindi ka mahihiyang kumain, di ba? Unlike sa Korea kasi, ang hirap kumain mag-isa din. Okay. Arigato gozaimasu. So yan. Sabi ni ate girl, ito daw, parang mga buto-buto. Ang pangit mag-describe. Ito parang seed. Sesame ba to? So, ilalagay ko daw dito. Tapos sabi niya, iganong-ganong ko daw eh. Ang pagkakaintindi ko, iganong-ganong ko daw. Hindi ko lang alam kung tama yung pagkakaintindi ko. Yung guys, ito yung food natin. Katsu. Tapos merong ganyan. Di ba meron na din mga ganito sa Philippines? Pero hindi ako masyadong mag-video guys kasi bawal yata mag-video dito, ha? So, pakita ko ano yung pagkain ko. So yun guys, kumain tayo dun sa Tonkatsu place, no? Although hindi kasi pwede masyadong mag-camera kaya hindi ko kayo masyadong naisama. Pero yung lasa niya parang sa yabu. Alam mo yung yabu sa Philippines, di ba? May mga ganun din sila, parang may nakakat na cabbage, tapos may kanin, may katsu. Parang feeling ko almost same naman din yung lasa. Although matagal na ako hindi nakakakain sa yabu.
Pero parang ganun. Tsaka yung may dinidikdik. Nakalimutan ko na nga yung pagdikdik eh. Tapos bigla ko na alala, ay ganito pala sa Yabu. Parang naggaganong-ganon din ako last time. So ang binayaran ko is 1,480 yen. So siguro mga 500 plus, almost 600 pesos. Okay guys, we can properly start na sa ating itinerary today. First is yung Nanzoen Temple. So nag-search ako sa Google from Hakata Station to Nanzoen Temple. Ito yung nire-recommend niyang route. So from Hakata Station, JC Foko, yan yung orange line. 8 stops daw. Tapos bababa tayo dyan. Maglalakad ng 4 minutes to Nanzoen Temple. So yun guys, I think itong orange line, ayun yung sasakyan natin ito. Foko Yotaka line. Feeling ko papasok din tayo sa JR line. Ang cute guys, merong magjawang Filipino dito sa mga traveler sila. Parang nagbibisaya sila. Parang nakakaintindi kasi ako ng Bisaya kasi taga Samar ako, di ba? Waray, pero nakakaintindi ako ng Bisaya. So nagtatalo sila sa direction kasi di ba yung mga train lines doon. Tapos parang dahil nagtatalo sila, sabi ng lalaki, dito tayo sasakay. Tapos yung babae naman sabi niya, hindi, dapat dito tayo sasakay. Tapos nagtatalo sila. Tapos parang after, nagkatampuhan na sila. Tapos parang, bala ka dyan. Pero nakita na ako na nagtatampuhan sila. Kasi ako walang katampuhan eh. Pag nagkakamali ako lang din yung sisisihin ko. Wala akong inaaway. Sarili ko lang din. Nakakaingit din yung may kaganunan. Parang ako pag dito mali ako, pero okay lang din. Pag mali ako, sisisihin ko lang yung sarili ko. Pag may kasama ka, magsisisihan pa kayo na parang, sabi ko sa'yo dito eh. Ngayon, hindi ko na naman alam kung saan tayo sasakay. Kasi sabi dito no, ito yung line ko eh. Pero pag titignan mo yung mga signages, wala namang ganun. JR lang to, JR Central. Hakata Bus Term. Ito sa airport line. Ayun yung mga metro line. Baka sa metro line? JR North. May nakasulat JC. Ang JC ba JR Central? Oh my God. Sige na nga. Or isang tanong muna ako. Ito information. Tanong muna ako. Magtatanong na ako guys. Hindi, naliligaw na naman ako. Lagi na lang ako nagtatanong sa information. Sorry, Foko line? Where is it? JR Central. I go inside. Arigato gozaimasu. Same pa rin kahapon guys. Lagi siyang JR Central no. Wala kasi mga signages kung saan tong Foko-Yokoto line. Pero parang kagaya kahapon, lagi lang nila sinasabi pasok ka sa JR Central. So dito tayo sa JR Central. Yan, makikita niyo naman yung JR Central yan. JR Central entrance. Nandito lang yan sa busy na area. Mizuho, yun ba yun? Yung orange? Ay, ang bilis naman. English please. English po. Mizuho. Ang bilis naman ng English, B. So yan, pagkapasok ko ng JR Central, dito ako nagkamali kahapon eh. Pumasok ako dito sa taas. Tapos dyan kasi yung papunta sa ano, diba? Yung may bayad na JR line ticket. So, saan dapat ako papasok? Limited Express, limited 6 cars. Hindi. Kapag may mga ganyan, 6 cars, 8 cars, yun yung may mga bayad. Sige nga, lakad pa tayo doon. Ayoko ulit magkamali. Dapat perfect tayong tao. Ay, ano to? Exit, Hankyu. Yun lang yung ano sa Fukuoka Station no, sa dito sa Hakata. Mabilis lang mag-appear yung English translation, tapos nagja-Japanese agad. Tapos wala masyadong signages kung saan yung orange line. Hindi kagaya sa Tokyo or sa Korea, di ba, pag may mga nakasulat, may mga orange diyan, may ganun orange. Tapos sundan mo lang yung orange na line para madali mo lang siya masundan. Dito medyo pahirapan tayo din. So ang sasakyan natin guys, ito yung ay nawala na yung Fornogata. Ito, Fornogata yata. Or for Shin Izuka.
Pero wala namang Nogata tsaka si Shinzuka. Eh ayun, kaso rapid service guys. Ito yung may bayad eh. 11.51 na yun. Sa 8. Saan ako bibili pa ako ng ticket nito? Rapid service 11 track number 8. Kagaya kahapon guys, yung nasakyan ko rapid service. So kailangan kong kailangan ko bumili ng ticket to Nogata. Bibili lang ako ng ticket kasi dati 'di ba, akala ko sapat na yung JR. Kapag mga local trains pala, okay lang yung JR, pero yung mga rapid train, para kasi siyang bullet train yata. Yun yung mga may bayad. Pero yun yung nire-recommend ni Google sa akin. So bili lang ako to Nogata. Kita kong local train, mag-local na lang siguro ako, wag na tayo mag-rapid. Ang rapid kasi 11.51, pero may local train na 12.08. Although, ilan pa yun? 19 minutes pa. Pero yan na lang tayo para hindi na tayo magbayad. Yan, local tsaka rapid. Parehas Nogata, no? So I think yun yung isang natutunan ko, no? Kahit meron ka ng iCoca card or yung mga Suica card, kapag rapid train yung sinakyan mo, mag-extra bayad ka pa rin, bibili ka ng ticket. Pero kapag local train, wala ka nang babayaran na extra. I-confirm natin ha, yun yung pagkakaintindi ko eh. Pero i-confirm natin, sige mag-local train tayo ngayon. Kasi kahapon, siningil tayo, di ba? So yun guys, nandito na tayo, 12.08 Nogata. So antayin na lang natin dito sa platform number 8. Let's go eh, daming tao. Let's go! Guys, pag local train, makikita nyo, ganito siya, medyo crowded and may mga standing. So, ito yung libre. Pag sumakay kayo sa train na parang maganda yung upuan, hindi masyadong crowded, make sure na yun yung rapid. Yun yung may extra bayad, ha? Okay guys, we've arrived na dito sa station, no? Kido Nanzoen Mai Station. Kido Nanzoen Mai Station. Maglalakad lang tayo ng 3 minutes from the station papuntang Nanzoen Temple. Let's go! By train! Parang pa-probinsya na ulit tayo, no? Pa-probinsya na ulit tayo ng... Pero itong Fukuoka na medyo chill. Even sa Fukuoka City naman is chill. Tapos yung mga pinupuntahan mo rin. Kasi feeling ko ang Fukuoka hindi talaga siya super touristy, no? Unlike Osaka, tapos pupunta ka sa Kyoto, may mga turista din. Nara, dito parang wala masyado. Guys, nagpa-charge ulit ako kasi nung mag-tap na ako dyan, kulang na yung balanse ng pera ko. Tapos sabi nung parang nagbabantay, kailangan ko na mag-charge. So mayroon namang machine dyan. No? Ito. Parang mag-charge ka ng pera kung kulang. Tapos nagpinatap niya ulit ako dun. Chinek ko ang pamasahe from Hakata to dito sa Kido Nanzoen is 450 yen. Magkano yun? 180 pesos, ganun. Tignan nyo guys. Diba? Pa-probinsya na naman tayo. Pero even though probinsya, meron pa rin mga vending machine. Very Japan, no? Tignan nyo, sobrang payapa lang, laid back lang. Lalakarin natin 3 minutes papuntang temple. Let's go! Oh my God, guys! Kung nasa itinerary ko rin to, pagdadaan pala kayo, ayun lang yung train station, no? Diyan lang ako bumaba sa train station. Tapos pagbaba nyo, bago kayo makapunta sa Nanzoen Temple, ito na yung Melody Bridge. So para siyang bridge, tas ini-encourage nila na pag dumaan ka dito, magpatugtog ka, ayan o. Mamaya pag natapos sila ate. Para siyang xylophone, no? Papatugtog tayo dito. Yes, ito merong ganito. Tapos magpapatugtog ka lang ng music dito. Medyo mainit na yung araw, pero magpapatugtog tayo. Ang tawag ito sa music nito is Foro Sato. Parang ang purpose nito, ini-encourage nila to siguro take a break, pause, connect with nature. Imbis na nagmamadali ka sa buhay, nagmamadali ka sa mga patutunguhan mo, pause, relax, enjoy the music, and let's start Foro Sato. Parang walang tono. Wait lang, itono natin. Feeling ko dito tayo magsisimula sa kabila kasi dito sila nagsimula eh. Ang ganda. Tananana karaso. Arizona Tennessee. Anashata na churaso. Diba parang K-drama? Charing nasa Japan tayo, dapat mga ano, tetsere chega shito mo. Ane shitsere chana machuto mo. Sige, charot.
Di ba relaxing? As may nature. Ay, nawala ako sa tono. Sorry. Thank you! Diba? It's a good reminder. Ang ganda. It's a good reminder for us to take a break and wag masyadong magmamadali sa patutunguhan papuntang temple. Learn to enjoy the journey, enjoy the process, and yung mga ma-experience mo in between, no? Because sometimes it's not all about the destination but the journey and yung mga natutunan mo, mga pinagdaanan mo along the way. Alam nyo guys, kinikilig ako. Paano yung kilig? Kasi naalala nyo si Kaupan, di ba nagpunta kami sa Thailand with AirAsia, tapos meron kaming with AirAsia Move, tapos merong taga Thailand na nagtatrabaho siya sa AirAsia, si Kaupan. Pakita nga ulit natin si Kaupan dito, medyo na-miss ko si Kaupan. So di ba medyo crushy ko yun kasi cutie, tapos naging Instagram friends kami, tapos nag-IG story ako na nasa Fukuoka ako, tapos nag-reply siya, sabi niya, Fukuoka my favorite city in Japan. Sabi ko, ikaw naman my favorite person in Thailand. Charot. Tapos sabi niya, actually nasa Tokyo daw siya today. Sabi ko, ano lilipad ako from Fukuoka to wala lang, kinikilig lang ako kasi friends na kami. Pero straight naman si Kaupan eh. Pero friends na kami. Sorry, friends kami ni Kaupan. Nakita tayo Pilipino. Nakita ka ng asawa ko. Nag-hazard kami doon. Nakakosi kayo? Balag, stop. Basta si Marvin. Hello, nice. Taga dito kayo sa Japan? Hindi, bisita na din. Nagre-rent kayo ng car? Ang sister ko, taga dito? Okay. Tapos napadaan. Sabi, stop. Stop the car. Actually, si Mrs. yung fan mo talaga. Nasaan ba siya? Nandiyan lang? Sa likuan. Tara, punta natin. Kamot may stop. Diba? Bawal mag-stop. Baka magalitan tayo. Bilisan natin. It's perfect. Hi! Konnichiwa! Di ba papakodod ka rin? Nag-work ako dati. Hello! It's Marvin. Ikaw na mag-isa na naman. Solo. As usual. Diba? Pinapalo kita Parang eh. kakilala na yun, ano? Kaya nga eh. So alam mo na nandito ka? Alam mo nandito ako? Wala. Hindi. Napuntaan lang kasi eh. Sa IG. Di pa kasi ako nagpo-post eh. 2 weeks after pa Sabi niya. na stop. Nakilala ka sa daan. Japan. Hello. Hi. Resident. Originally from Bacolod. Bacolod? Baka smile. Kabalo ka hambal? Kabalugin. Kabalo ko tambal. Kabalo. Di ba Kabalo ka ba, May? ka Gamay. naka-mention ka nga Nag-ubra ko to 2 years. Diba? Alam na alam. Sa din gani? Ang galing mo ah. Alapit sa may Number 1. Lacson. Ay, hindi converges. Hindi. Concentric. Hindi. Patch cutters. Ay, Bago. Kapagod. Hindi. So stop. Stop. Bahala ka. Naiyak ako. Dami ng energy ate ba? Sleeping ka lang. Living with us. Hey guys, so we're walking na papunta sa Nanzoen Temple. Basta bawal magsuot ng mga ganito ha. Yung mga maiksi kasi of course temple to, so we have to pay respect. Super chill lang ng Fukuoka, no? Hindi talaga siya touristy. Kasi hindi naman masyadong puntahan to ng mga tao, no? So kung ayaw nyo naman medyo touristy, gusto nyo laid back lang, sobrang mai-enjoy nyo ang Fukuoka, guys. Ayan. Saan ba yung daan dito? Dito? Sige, sundan na lang natin yung mga tao. Ay, mali. Mali, pero dahil sinundan natin sila, mamamali tayo. Ayun. Mga mini statues. Hindi ko sure kung dito yung daanan kasi pa-hiking siya. Pero I think dito. Wow. Yung mga falls pa oh. Ay hindi, parang mali yung dinaanan ko. Parang mali ito. Ay, may tulay oh. Tara, pasok tayo dito sa tulay. Nakakasya ba ako dyan, B? Ay, hindi pala.
cave lang pala siya, hindi ko akala ko lagusan. So cave siya na may mga Buddha statue. And guys, nandito na tayo sa world's largest bronze reclining Buddha. So kung makikita nyo, super laki niya. Oh, kita mo nakahiga siya. So sa loob doon itong reclining Buddha, nandun yung mga relics ni Buddha, tapos yung mga abo-abo din. Tapos dinonate pa daw yun from Myanmar kasi nilagay nila dyan. Tapos ang essence niya kung bakit siya naka-recline, di ba, parang nakahiga. Parang ang pinaportray niya is yung passing ni Buddha to the Nirvana. Nirvana is a concept sa Buddhism na parang, I think parang heaven sa mga Christian or Catholic. So parang passing, parang death ni Buddha. Kaya nakahiga siya. Parang death of Buddha passing through to the Nirvana. Ang Nirvana kasi parang it's a place na parang away na from all the pain, parang enlightenment, parang sa heaven na siguro, alam mo yun. Sabi nila, pag punta ka daw dito, hawakan mo yung may paa ni Buddha. Kasi pag nahawakan mo daw yun, it will give you good health and longevity. So guys, I'm using my cellphone na kasi bawal daw pala yung camera dito. Sorry. So hindi tayo pwede magdala ng camera. So ayan, hawakan natin yung paa. Ang laki, no? Hawakan mo daw to for good health, longevity sa life, good health, longevity sa YouTube career, Buddha, no? Ayan, hawakan natin lahat. Pati dito. Pati ba yung talampakan? Ayan. Alam niyo ba dati daw, hindi ko na maipakita kasi layo na lang ako. Di ba ang laki niya? Ay, ang laki ng harang. Char. Di ba ang laki niya? Dati daw, ito kasing lugar na to is called Sasaguri, Mount Sasaguri. Dati daw nasa ibang mountain to, itong Buddha na to, nasa Mount Koya. Kaso, magde-joke ako pero sorry. Hindi pala bagay kasi nasa Buddha tayo. So, itong nilipat daw. Paano kaya nila nilipat? Kasi 'di ba during that time daw dun sa Mount Koya, pinagbawal yung Buddhism. So ito, imagine yung buong nililipat nila. Hindi ko alam kung paano nila binuhat. Tapos, meron pa mga kwento na itong Buddha daw may ibang countries na nag-o-offer ng super laking pera para i-transfer itong Buddha sa country nila. Pero hindi daw pumapayag yung Fukuoka siguro or yung government ng Fukuoka or maybe the Sasaguri government. Kasi gusto nila, nandito lang sa Fukuoka, di ba? Kasi sayang naman kung iaalis mo siya. Ang laki. So itong Buddha daw, this is 41 meters long. So yung haba niya, no, yung ganun. 41 meters long, 11 meters high. Tapos ang weight nito is around mga 300 tons. Tapos guys, walang entrance fee dito, no? Imagine, oh, ma-free mo lang siya na ma-visit. Walang entrance. Hindi na ako sanay mag-vlog sa cellphone. Pero, ayan. Kasi parang kitang-kita ko yung mukha ko kasi ang laki ng screen. Ayan. Tapos, bawal ngayon mga naka-shorts, naka-palda. Although, meron naman silang pinoprovide na parang pangtakip. Tapos, wala rin daw bayad. Pero wag na kayo magpasaway. Wag na lang kayo. O kayo, kung pasaway kayo, pero wag na kayo magpasaway. Kahit may mga na-provide sila dito. Kasi summer din kasi doon. Hindi natin masisisi ngayon summer. Pinagpapawisan na ako, which means summer na. Kasi pag mga winter, tsaka medyo pa malamig na spring, wala akong pawis. Ngayon, pinagpapawisan na ako. This is not good. Welcome to summer. Actually guys, pwede pala mag-shorts. May nakita ko naka-shorts. Ito si kuya naka-green. Basta make sure na below the knee. No? Yung hindi nakikita yung tuhod nyo, ganyan. Bili tayo ng ice cream guys, 300 yan. One mixed. Yeah. 300 yan lang guys. So mga, magkano lang yun? 120 pesos. Meron pa akong 500 yen. Let's go. Arigatou gozaimasu. Ayan siya guys. Cute. Arigatou. Guys, sakto sa mainit na panahon. Meron ditong ice cream. Nag-ano ko ng mixed matcha and vanilla siguro to. Ang sarap. Perfect sa summer weather. Matcha. Ganda ng texture, very pino. Pero hindi ko masyadong nalalasan yung matcha. Hindi siya yung matapang na matcha. So kung hindi kayo super matcha lover, baka magustuhan nyo to kasi hindi masyadong matapang.
Vanilla naman. Vanilla's good also. Hindi rin siya super sweet. I love it. Sa floor na yan, nandyan yung reclining Buddha. No? Bumaba lang ako, may hagdan doon. Tapos may nakita ko, meron palang parang walking path dito. Pwede ka lang mag walk dito. Pang introvert talaga din ang Fukuoka, no? Kung gusto mo ng tahimik lang, mapag-isa, lakad-lakad, Fukuoka is for you. Kaya siguro favorite siya ni Kaupan kasi si Kaupan parang introvert din siya eh. Based sa mga posts niya sa IG. Guys, nakita ko na naman Team Philippines and Team Japan. Philippines and Japan. Hello, John. So lakad-lakad lang kami dito. Kapag dyan, galis ako. Hayaan niyo ako. Yun guys, kakain kami ng soba. Ay, Ano? udon. Cold. Cold. Ano ma-recommend mo? Yan guys. Kain tayo ng soba. Cold din sa amin yung kanila hot. Ito na udon. Udon pala, udon. Lunch number 2 guys. Yes. Saan ka? Hakata ka pala. Hakata ko ngayon ako sa Hakata bago umalis. So from Hakata, anong sinakyan mo? Kasi Nag-train kami ako. papuntang. Dito na. Kido Nenzo Mai. JR Parang line. JR line. Same siguro. Kasi pumunta Tapos pa dito kami na sa parang kanya eh. lalakarin ko na lang from the station. Okay. Kasi kami dun din, tapos nag-Shiniso ka station. Pumunta kami sa kanya, tapos nag-drive na lang kami. Nagkakata din kayo? Nag-train din kayo? Nag-drive kami. Kasi kami lang gumala from Hakata. So, Osaka, Fukuoka, tapos Hakata. Ang galing. One day. Tapos dito. Galing pa kayong Osaka kagabi? Na 3 days kami from... Kailan kayo dumating? 12? Kahit anong 12? April 12. April 12. Sa first day nyo sa Fukuoka ngayon? Hindi naman. Today. Hindi. Yesterday. Friday. Second day. Thursday kami. Second day yun na ngayon. Thursday? Ano ngayon? Friday na Nalito ka na. Nalito ano? And guys, kakatapos lang natin dito sa Nanzoen Temple. Bumalik lang ulit ako dito sa station sa Kido Nanzoen Mai. So, iniisip ko kung makakaya pa natin magpunta ng Yanagawa. It's another day trip. Kaso ang way kasi is di tayo umabot. Ayan na, dumaan na yung train. Para makapunta sa Yanagawa, kailangan ulit natin bumalik sa Hakata kung saan tayo nakastay, no? Sayang di tayo umabot sa train. Ayun, ano lang. So, antayin lang natin siya. Let's wait for the next train going back to Hakata. Yan, so ganito lang yung vibe dito sa mga medyo probinsya na area ng Fukuoka, no? Super lang, tahimik. Hey guys, we're back na here sa Hakata Station. Iniisip ko sana mag-Yanagawa pa tayo, parang another day tour na DIY. Kaso 1.5 hours kasi yung biyahe. It's currently 3:20. So dadating tayo dun mga 4:20, almost 5 PM, no? Kaya pa ba yun? Or punta na lang tayo sa Ohori Park. Meron pa ako dito, Ohori Park, tsaka Fukuoka Castle. Sige, ang Ohori Park, 13 minutes walk lang, malapit lang. Ito na lang siguro. Malapit lang siya dito sa Hakata. So, sasakay daw tayo sa Subway Airport Line. Ayan, masasakyan na rin natin. Ito ang airport line. Yan din yung sasakyan natin pag papunta tayo sa airport. Subway Airport Line. Tara, diretso tayo. So yun guys, since subway siya, pababa daw tayo, no? Arrow down. So, bababa tayo. Let's go! Nakakatuwa yung mga Filipino na nakasama natin kanina, no? Nilibre pa nila ako ng pagkain. Thank you. Thank you. Thank you sa libreng pagkain. Sabi ko tapos na ako mag-lunch kasi kakat-lunch lang natin bago umalis, di ba? Sabi niya, sige na, try mo na to sa yung soba. Sabi ko, sige, why na? Bebe. Ay, Coca pa rin yung ginagamit ko, yung card ko. Mas maganda to kasi hindi na ako pa bili-bili ng ticket patingi-tingin, no? So, gumagana naman siya kahit saan. Even sa JR lines, no? Basta wag lang kayong sasakay sa rapid line or rapid train.
Doon lang kayo sa local trains, wala na kayong babayaran. The airport line, pwede rin siya. Ang dami. Saan tayo sasakay dito? Pag ganito na maraming nakasulat, chine-check ko na lang yung sabi ni Google, 327 daw. So, ay, tama ba? 15 ba 3? Ayun, 327. So, dito tayo sa number 2. Ay, ito, may nakasulat pala sa Google. Ayan o, 327, tapos platform 2. Ayan, platform 2. So guys, dito tayo bumaba sa Ohori Park Station. So from Hakata Line, isang diretsong train lang, no? Ayan, subway airport line lang. 5 stops. Saglit lang, mga less than 15 minutes. Tapos, I think ayun na yung Ohori Park. May park na dun sa harap eh. Baka ito na yung Ohori Park. Tapos may nabasa din pala ako, oh, Fukuoka Art Museum. So baka merong museum din dito. Yan, merong 7-Eleven dito. Parang gusto kong bumili ng pagkain tapos kakainin natin sa park. Tara, let's G. Ito pala guys, nagva-vitamin C ako lagi dito para sa Japan. Pag nasa Japan ako, sobrang favorite ko to. Yan, 1000 mg na Vita Lemon. Tsaka itong mga Vita Jelly. Sige, bili tayo ng Vita Jelly. Lagi akong bumibili nito. Hindi ko lang nababalag. Pero bago ako umuwi ng hostel, bumibili pa ako ng ganito. Tapos, ano pang kakainin natin? Ayan, may mga tinapay. Di tinapay ba tayo? Ang araw na to is puro kain day. Yung mga burger pa sila. My favorite, Ohio. Pero I think mag-try naman tayo ng kakaiba. Kasi parang lagi na lang ito yung kinakain ko everyday. Sige, let's give chance to others. Ano to? Ah, parang taho. Ito naman, cream. Ay, ang cute naman ito. 420. Parang mga mochi ba yan? Mochi balls. Ay, ito mga crepe. Sige, give chance natin to. Chocolate crepe. Ito na lang banana. Para mas gusto ko banana. Crepe with banana and milk cream. Let's go. Magkano to? Feeling ko naman affordable lang. 240 yan ba? If gusto nyo pala ng mga mainit na drinks dito sa convenience store sa 7-Eleven, meron din sila mga ito. Hot tea, hot coffee latte. Ayan, no? Mainit to. Ang init masyado. Ah, paubos na to. Baka masarap to. Kasi paubos na, oh, no? Sige, bilhin ko to kasi parang pa hot the latte Georgia coffee. Let's go. Guys, nakalimutan ko, masarap din pala to. Na-try namin to nila Hazel nung nag-Japan kami, parang strawberry ice cream. Sa 7-Eleven lang meron nito. Parang hindi ko nakikita sa Family Mart, sa may Lawson ba dito? Sa Lawson. Ito. Medyo maasim yung strawberry pero matamis yung ano. Masarap yung combination niya, in fairness. Yan. Marami pa mga dessert diyan. Guys, I think ito na yung Ohori Park. Alam ko magkalapit lang yung Ohori Park tsaka Fukuoka Castle. Baka ito na yung Fukuoka Castle, no? Ikaw na ba? Ang Fukuoka Castle. So kung makikita nyo, sobrang chill lang, no? Hindi siya touristy at all. Pero may mga konti-konti din namang bumibisita, kagaya ng ganyan. Alam, may pagong. Tignan nyo, may turtle. Yes, oh, may konting cherry blossoms pa guys, pero parang ano na rin, anong tamang term? Pawala or paano? Pahulog, ganon. Pero I think kung super full bloom ng cherry blossom yan, maganda sana dyan, no? Oh. Kausapin natin. Hello, turtle. How's your day so far? Kausapin natin siya. Ilang hours ka na dyan? What's the best time to visit Ohori Park? Kasi parang yung as talagang ano na yung cherry blossom yung maganda. Kasi ngayon di ba medyo pahulog na siya. Hindi niya ako pinapansin masyado. Hello, say ka sa vlog. Hello, enjoy your stay dyan na. Have a great day. Oh, I think ito na yung castle. Fukuoka Castle. Let's go. Tara, paano ako makakapunta doon? Lakarin na nga lang natin to. Wala kasing masundan kasi walang tao, no? Hindi siya kagaya, for example, Osaka Castle. Pag magpunta ka sa Osaka Castle, madali lang kasi kung sundan mo lang kung saan papupunta yung mga tao. Dito wala kang template. Kasi wala masyadong turista, no? So dapat alam mo talaga yung saan ka.
My God, summer na talaga. Tapos may mga makikita ka pang ganon. Oh my God. Lalo nyo pong pinainit yung panahon. Itong init na nga ako. Parang gusto ko munang kumain. Pwede dito na lang ako. Pwede ba akong umupo dito? Ay, may cute si kuya. Ayan. Solo traveler din. Kuya, alam nyo. Yeah. Oh, photographer. Nakita niyo yan? Cutie, parang Korean. So, ang Fukuoka, to be honest, parang sa akin yung Fukuoka, super laid back kasi siya. Parang hindi siya love at first sight sa akin. Kasi parang, iba kasi yung Tokyo, iba yung Osaka, di ba? Parang, pagpunta mo doon, parang, may iba yung dating niya eh. Tapos, ang daming tao, ang daming nakikita. So, parang iba yung, parang nung pagpunta ko sa mga lugar na yun, parang napawaw agad. Wow! Dito sa Osaka, sa Fukuoka, feeling ko hindi siya love at first sight. But the more you spend time sa lugar, the more na parang nakikita mong tahimik lang, the more ko siyang na-appreciate. The more ko siyang na-appreciate na wala masyadong turista, hindi magulo, pwede ka lang umupo dito, tapos bumili ka ng kape-kape, ganyan, tapos inumin mo. I think, bagay siya sa mga tao na mahilig sa slow travel. Alam mo yung parang hindi ka nakikipagbardagulan. So I'm starting to appreciate siya. No? Hindi siya love at first sight sa akin, pero the more I spend time, the more ko na-appreciate kung gaano siya ka-laid back at kung gaano kaganda pala yung laid back na Japan. Kasi iba kasi yung Kyoto laid back, pero old yung mga structure, ang dami yung makikitang. So iba yung vibe din do sa Kyoto kasi iba yung vibe old. Tapos ang dami mga old Japanese houses. Dito kasi modern. Di ba? Modern. So, ang kinaibahan niya modern pero laid back. Alam mo yun? So, ganun yung Fukuoka, guys. And because of that, kumain muna tayo. Vitalemo. Parang hindi ba ako mukhang dito? Namamalimos. Kasi may mga dumadaan. Hindi naman siguro. Mukha namang itsura ko, hindi naman masyadong haggard. So, yan. Vitalemon. Super essential sa akin to kasi nga ang daming tours, ang daming everyday may ganap. So bago ako umuwi sa hostel, lagi akong bumibili nito. Di ko lang napapakita. So ngayon papakita ko sa inyo. And then may kape lang tayo, and then this one. Kakainin ko lang dito, guys, para magkaroon na ako ng energy. Kasi explore natin yung Fukuoka Castle. Ayun. Sa likod ko. Hori Park, may mga nagbabike-bike lang. Ayan. Cheers. Daily dose of Vitalemon. Kung wala kayong baong vitamin C or kung nakalimutan nyo, ito yung convenient na way para makapag-take. Kasi ito naman meron siyang vitamin 12 Vita Jelly para lang may energy ako. Ganyan siya. Banana crepe. Parang puro tayo kain. Tumitingin yung mga nagbabike. Cute pa naman kayo, guys. Pero sorry, I'm taken. Charing. Wala akong nakain banana. Nasaan banana? Wait lang. Sarap. Okay. Banana. May cream. Nice. Not too sweet din. Parang masarap na siya na snack kung ayaw mo nang masyadong matamis. The last one, wait lang, ayusin ko yung buhok ko. Medyo hindi giving. Georgia coffee. Ito yung hot coffee. Hindi rin masyadong matamis. Yung mga pagkain dito sa Japan, hindi masyadong matamis. Pero matapang ba? Okay, medyo matapang. Medyo matapang, hindi rin masyadong matamis. So, sakto lang. Anong i-rating ko sa'yo? Mga 8 out of 8.2. Charing. Mga 8 out of 10. So yun, guys, we are now entering the Fukuoka Castle Ruins. Ayan. So ito pala, guys, hindi na yung buong castle yung nandito, no? So parang na lang siya, yung anong tawag doon kapag yung castle na na demolish. Hindi siya debris eh. Parang, ano nga ba English? Remnants! Remnants! Nagad ang talino. Ang talino. Yung feeling na nakakuha mo yung tamang word, no? Remnants na lang siya, ayan.
Kasi itong Fukuoka Castle na to, binild ng isang, I forgot his name, wait lang. Nagasaka ba yun? Kaso during the Meiji era or Meiji Dynasty, parang gusto yata nila na i-modernize na yung Japan. So dinimolish nila yung ibang mga castle. So kung makikita nyo, remnants na lang yung natira dito. Pero it's made up of stones, kung makikita nyo. Parang mga stone walls, no? Tapos itong mga stone walls daw na yan, meron yung special design to stand against earthquake, ganun. To stand against earthquake, tsaka stand against attack. Kasi syempre dati, di ba, uso yung mga attack sa mga castle. So, minake sure nila na itong mga castle na to, yung walls, yung bato is, it can stand against attack. Siguro kung merong, ganun. Paano ba nila i-attack yung, mga canyon? Hindi siya mabubuwag agad. Pag ginano mo, babalik. Charing, hindi. So, ayan, kung makikita mo, parang isa na, hindi ko nga alam kung ito ba yung full castle or parang isa na lang to sa mga natira. Kasi medyo maluwag pa dun eh. I'm not sure kung baka dun banda yung totoong castle, tas dinimolish nila. Ito na lang yung natira. Pero what I love about this is hindi talaga siya super touristy, di ba? Kung nagpunta kayo sa ibang castle sa Japan lang, daming tao. Dito, wala talaga. So, kung magpo-photo ka sa area na to, wala kang kaagaw, oh. Di ba? Makakapag-take ka ng good photos. Ako magsi-selfie na lang, B. Yan. Fukuoka Castle Remnants. As what I've mentioned earlier, no? Yung Fukuoka, hindi siya love at first sight sa akin. Kasi, sanay kasi ako sa Japan na mabilisan, sa Japan na maraming pinupuntahan. Alam mo yung busy, ang dami mo nakakasalubong. Ganun yung Japan na nasanay ako. Kaya yung Fukuoka, medyo, it was something different sa akin. Parang, wait lang, parang may hinahanap ko na kulang. Siguro hinahanap ko yung gulo, but habang tumatagal, yun pala talaga yung charm niya. Yun talaga yung charm ng Fukuoka. Laid back kasi talaga siyang city. So if you're someone who loves being alone or quiet lang or ayaw mo ng mga bardagulan moments, you will surely enjoy Fukuoka, no? You will enjoy going to the different tourist spots kasi it's not touristy at all, no? Ano bang month ngayon? Ngayon is April. So I think supposed to be dapat maraming tourist, 'di ba? Pero wala masyado. Ito pala yung nag-built nito, si Koruda Nagamasa. So ni-grant sa kanya itong area nito kasi when he won the war or nagkaroon siya ng victory during the Battle of Sekigahara. So ano ba siya? Baka siya yung leader noong war na yon. Tapos nung naipanalo niya yung war, iginip sa kanya yung area na to. So binil niya itong castle. So ito yung kanyang ito kaya yung niya. Dito kaya yung castle niya before na parang dinimolish. Kasi may free area dito, no? May malaking lupain dito eh. 'Di ba? Sobrang chill lang po. Sobrang chillan ako sa Fukuoka. Parang Fukuoka will teach you to slow down. Di ba pag sanay kasi ako sa Japan na ang daming nangyayari, no? Pero ganun pala talaga yung charm niya. Slow down ka lang. Lakad-lakad. I-appreciate mo lang yung lugar na ganito. Tahimik. City. Pero tahimik. Ganyan lang siya. Tapos may mga konti-konting nagdi-date doon. Kita ba ng camera? Ayan na, may mga nagdi-date doon, no? Ang saya. Ang laki ng dating spots nyo, ha? Samantalang yung ibang lugar nagsisiksikan kami. May ka-date ka, be? Di ba sa ibang lugar siksikan yung mga nagdi-date? Dito ang dami nilang space. Kung privacy yung hinahanap mo, Fukuoka ka na, be. Oh, mag-date kayo sa buong na yan, forest. Tara, punta nga tayo dito. Ganun lang siya, no? Hindi ko na-expect na ganun yung Fukuoka. Chill ka lang. Talagang para to sa mga introvert. Di ba ang chill? Parang mga setup ng mga pelikula, no? Ganyan. May mga magpipiknik-piknik dito. Maglalakad-lakad lang kayo. Sobrang chill. Tapos may flowers lang. Ganun ka lang dito. Welcome to Fukuoka. Charing. Masyado namang malambot yun. Welcome to Fukuoka. Dapat lalaki lang. Welcome to Fukuoka, baby. So, baby, I'll tour you around dito sa lugar namin sa Fukuoka. Hold my hand. Okay, so
Pasensya na kung medyo tahimik lang dito sa city namin. But you know what? Itong city namin, it will teach us to connect to each other more. Kasi walang distractions. Mas makakapag-focus lang tayo sa connection at sa relationship natin. Also, makakapagplano tayo kung ilang anak yung gagawin natin. Gagawin? Tama ba yung term ko, baby? Gagawin. Ilang anak yung... Uy, baby! Wag ganun. Dapat ano lang tayo, yung demure lang. Ilang anak yung ipaplano natin. Tapos kung saan tayo titira. Di ba? Masaya. Willing ka bang tumira sa city na ganito lang, tahimik kasama ako? If the answer is yes, say yes. But if the answer is no, say no. What's the answer? No. Medyo matagal na rin tayong nagsasama. I think naman na it's time na i-reveal na kita at ipagmalaki na kita sa lahat ng tao, baby. Guys, let me introduce to you my one, my only baby. Bebet-betin. Wala. Wait lang. Ang bakit ng delivery, wala. Bebet-betin. Tama ba? Oh, ay wag na. Guys, naglakad-lakad pa ako dito sa may parang mismong Ohori Park proper, no? Marami parang tao dito, oh. Pero mga local na mga family kasama yung mga kids nila. Ang ganda ng pwesto ng dalawang to, oh. Tignan mo. Nakaupo lang sila sa bato to sa arawan. Nagchichill lang sila, no? O, nung ganyan lang yun, eh. Hala, nagbibilad sila sa araw. Pwede kayo mag-bike. Parang ano, may mga ano rin sila yung parang sa Baguio, yung sakayan ng mga itik ba yan, pato? Or ganong family of patos. Ayan, no? Pwede kang sumakay dyan pala. Marami palang tao dito sa Ohori Park. Hindi naman marami, pero at least may tao. Sa Fukuoka pag ganito, marami na sa akin. Kasi lagi walang tao, eh. The running clubs. So yun, may mga cafes din dito sa Ohori Park. Tapos yun yung sinasabi ko na parang sa Burnham Park. Yung sasakay kayo ng mga ganyan. Tapos magpe-pedal kayo. Magkano ba dito? Walang nakasulat guys, eh. Pero magre-rent kayo dito. Ayan, chill lang talaga. Kung gusto mo lang talaga na... Ay, may tulay, oh. Ano yung tulay na to? Tsaka maraming nagja-jogging dito. Kung gusto niyo mag-jogging, ang daming nagja-jogging dito sa Ohori Park. Kasi ang ano niya, ang lawak, no? Parang naiinggit tuloy ako. Kung wala lang akong bag, magja-jogging ako. May bag kasi ako, mag-aganon-ganon na. 5 na. 5 PM na, pero ayun, may mga tumatakbo. Yan, meron ding bridge dito. Parang sarap mag-picture dyan. Pero dito lang ako. Nakatambay lang ako sa may upuan. Tambay lang tayo dito. Chill lang siya, no? Eh, may ano, mga ngawil. Anong mga ngawil? Tagalog na mga ngawil? Mangisda? Hindi. Mangisda pa tawag sa mga mamimingwit. Mangisda. Ang bopis. Mangisda. Mamimingwit. May namimingwit. May ano dyan, isda. Ay, sabi bawal, di ba? O tignan mo. May karatula dito, bawal, di ba? Bawal mamingwit. Pero si kuya may dala siyang pamingwit. Tsaka ang daming Koreans dito sa Fukuoka, guys. Kasi ang Busan, katapat lang nila, no? May mga Koreans nga ako na nakakasalubong kanina. Tapos nagpipicture sila. Tapos biglang nakita nila akong tinitignan ko sila. Tapos dinatawa din sila kasi nagtatawanan sila. Tapos sabi nila, have a good day. Nag-have a good day sila sa akin. Pero ang daming Koreans nga kasi ano lang sila, eh. Busan. Feeling ko mga taga Busan to. Hala ka, ito yung Korean na to. Ito yung solo traveler kanina nung kumakain ako na nakaupo ako sa kalsada. My God, pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Nakita niyo ba? Kuya, destiny na yung parang gumagawa ng paraan para wala tumitingin sa gusto mo.
Tumingin siya. Hindi siya na-capture ng camera. Parang nagkatingin lang kami. Pero parang wala lang. Tumingin lang siya, tapos gano'n. Walang feelings involved. Sa Thailand, meron akong favorite na park doon. Lumpini Park. Tapos pag mga ganitong oras, ang sarap tumambay kasi sobrang kalmado lang. Sobrang chill lang. Parang gano'n yung vibe na nabibigay nitong Ohori Park. Ang sarap lang umupo-upo. Ayun, no? May mga nakaupo rin sa gilid ko. Tapos, feel mo lang yung hangin. Ganyan lang siya. Chill vibe lang. Yung mga city buildings. Yun guys. Sobrang nachichillan ako sa Ohori Park. Nagiging favorite ko na siya. Tapos parang jogging, biking trail, jogging trail. Tignan nyo. Parang mapo-force ka maging healthy kasi yung mga tao ang healthy. Oh, healthy living sila dito. Namin nagja-jog. Parang gusto ko na rin tuloy mag-jogging kaso hindi pang jogging yung outfit ko. Oh. 'Di ba? Healthy nila. Yes, meron din pala mga restaurants dito sa Ohori Park, no. So for example, gusto niyo magkape-kape, tas tignan niyo, ang kalmado, tas tambay-tambay kayo diyan. Ay, I love na Ohori Park. So yun guys, ayun lang naman. Maraming salamat. Tumatambay na lang ako dito sa Ohori Park talaga. Sobrang chill guys. Woo! Ayan, one last look ng Ohori Park. Sobrang kalmado. May mga tao lang din na tumatambay dyan sa mga spots. So, partner, magjowa-jowa. Yan lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-DIY, no? Ng mga pupuntahan dito sa Fukuoka. Like yung Reclining Buddha, Melody Bridge, Fukuoka Castle, Ohori Park, DIY-able. DIY-able naman lahat, no? Feeling ko naman madali lang siyang puntahan. Nahirapan lang ako sa una kanina, hindi ko makita yung papuntang Reclining Buddha. But yeah, that's it. Maraming salamat. Mag-chill lang ako dito. Actually, naiinggit ako sa mga nagja-jogging. Gusto ko mag-jogging pero wala akong pang-jogging na outfit na dala ngayon. Pag uuwi naman ako sa Hakata, pwede naman. Kaso baka gabi na pagdating ko dito. So chill na lang, mag-walking na lang ako. So yun guys, maraming salamat. Again, ang Fukuoka, hindi siya love at first sight sa akin, pero the more na nag-stay ako dito, mas na-feel ko yung ano niya, yung charm niya, na ganoon talaga yung ino-offer niya. Quiet, peace, tranquility. Ano pa, wala na akong isip. Ayun lang guys. So maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Bye-bye! Let me introduce to you my one, my only baby. Baby bitin. Wala.